Pinalaga ng Malacanang ang mga ng Pangulo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basihan para tawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong brudo mula sa ani ay one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga aniya, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay ang tao. Si Senate President Cheese Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House Prosecution Panel, hindi na magigil sila at madaling magsimula. Mag-aral na lang sila. Asikasuhin na lang pagkalat ng nakakaiyak. Kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon, sa haba ng panahon dapat sila naghandanan. Sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua, nag-ahanda rin po kami. Hindi naman po kami gigil. Nire-respeto namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalo na po ng ating President. pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan niya ng Senado na yung papakolkatan niyan, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Matt Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang Office of the Solicitor General na tumatay ang abogado ng Senado, wala pa raw nakukuhang resolusyon mula sa Supreme Court para magkomento sa mga petisyon kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Responded ang Senado sa dalawang petisyon para pigilan ang impeachment trial. Una nang pinagkukomento ng SC ang Senado sa naunang petition for mandamus o apela para simulan na agad ang impeachment trial. Sabi ng Solgen, bumuna sila ng special teams para tutukan ang mga nasabing petisyon at inihanda na maisasagot ang mga respondent. Nanumpana bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office si Jay Ruiz. Pinalitan ni Ruiz si dating Secretary Cesar Chavez na nagpasa ng resignation noong February 5. Kasama ni Ruiz sa kanyang oath-taking ng kanyang pamilya. Direktiba raw sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos na iparating sa taong bayan ng mga proyekto at mensahe ng administrasyon. Mataas din daw ang prioridad para labanan ang paglaganap ng peking impormasyon. Ipinakilala rin ni Ruiz ang bagong Halal Press Officer na si Attorney Claire Castro. Tapos na.